Kita ko na lang sa inyo. Okay. Ito, naiwan yung channel 1 naka-protect. Okay, channel 1 ang naka-protect. Maliit ang power amplifier lang. Crown nito eh. Sabi ng may-ari, crown na to. Meron na siyang tinanggal dito na pinaka-cover pa sa harap. Kaya wala na siyang pangalan. Okay? Comment nga kayo dyan sa may comment section kung tagang crown to. Ayan, shoutout muna sa may-ari nito. Kababayan ko rin to eh. Taga Miagao pero dito lang din sa Quezon City nakatira. Maraming salamat amigo sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin Ang issue nito kaya pinadala or dinala rito sa atin, naka-protect yung isang channel. Channel 2 ba or channel 1? Pakita ko na lang sa inyo. Okay. Ito, naiwan yung channel 1 naka-protect. Okay, channel 1 ang naka-protect. Ang problema dito is yung board ang laki. Hindi siya nakahiwalay. Ito yung disadvantage or isa sa mahirap gawin na unit kapag ganitong yung isang buong babaklasin mo. Ang hirap i-troubleshoot. Okay? Hindi katulad sa mga yung isang channel baklas, okay pa. Ito buo. Ganito nakakatamad. Yung relay na hindi nagtitrigger is ito na side na to. Ulitin natin. Ito nagtitrigger to eh. Yan. Ito hindi. Ngayon, ang alamin yan kung saan banda siya, kung saang side siya ng amplifier na may problema. Di ba? Sa totoo lang, first time ko makagawa ng itong klaseng design ng crown. Kung talagang crown ito, sabi crown daw ito eh. Okay, check na natin yung fuse. Pwede siguro fuse, check natin kung buo yung mga fuse nito. Ito buo kasi meron siyang 4 na fuse eh. Ibig sabihin hiwalay na supply yan. Buo din. Tapos dito buo din to eh. Parang buo yung mga fuse nya. Ba yan? Buo din oh. Yun lang. Okay, gagawin natin nito. Wala, baklas talaga tayo nito. Babakasin ko ng buo to. Tingnan ko kung aling parts yung may sira dito, kung saan banda yung may sira. Ito yung may problema. Malamang siguro dito na side to. Okay, basta baklasin ko muna. Tuloy tayo rito. Sa totoo lang guys, napakahirap talaga gawin yung ganito klaseng design kasi yung forma ba buo sa ang buong unit. Ngayon tinroubleshoot ko na, nakita ko na yung sira bago ko idugtong yung video kasi isip ko kasi dito baka hindi ko naman kayang gawin, hindi ko magawa sayang yung effort ko, diba? Kaya ngayon tinroubleshoot ko muna once na sumublay ako na hindi ko kaya hindi, ibabalik ko na lang na wala ng video. Ngayon, nagawa ko na ito. Nakita ko na rin kahit paano yung salarin. Ito, bigay idea lang to para kung sakaling ma-encounter nyo itong klaseng unit, diba? Tapos same lang din issue. At least, alam nyo yung pupuntahan nyo agad. Okay? Yung bias nito is buo. Ba, nakaprotect. Nakaprotect yung channel 1. Yung channel 1 na side is ito yun, nandito. Dito na side siya. Yan, dito. Channel 2 is nandito. Ngayon, nung sinukatan ko siya ng biasing, working yung bias dito sa may channel 1 and then channel 2. Yung design pala nito guys, collector ground. Ano, kung mapapansin nyo, wala siyang sapin, di ba? Wala siyang sapin, no? Walang sapin yan. Yan, lahat ng collector niyan is naka-ground. Ito siya. Bigay ko na idea sa inyo. Yan, yung ground niyan, tagos yan dito sa may butang out. Okay, nakasama lahat dito. Tinanggal ko lang sa tornilyo na to. Kasi nga, tinroubleshoot ko sa bahay to. Ngayon, balik tayo dun sa may bias. Sabi ko, buo yung bias. Ibig sabihin, buo yung amplifier, buo yung mga fuse, lahat. Minaklas ko na nga to pa isa-isa yung mga blocky na to eh, para malaman ko kung may sira na output or wala. Buo siya as in. Buo yung nandito sa may OP amp nya. Ngayon, dahil buo yung amplifier, wala siyang DC out, may bias siya. Isa na lang yung paghinalaan mo dyan.
nasa relay section. Yung relay section niya is ito. Yan, dito siya. 1237 ang ginamit na IC para sa speaker protect niya. Ayan. Ito yung channel 1, channel 2. Okay, channel 2 na area to dito. Ngayon, ang first move na ginawa ko, yung relay na to, nilipat ko siya dito. Yung relay na nandito, nilagay ko siya dito. Tapos pinlug in ko, wala, ayaw. Nag-relay dito, dito ayaw pa rin. Ibig sabihin, good yung relay. Diba? Second step, or pangalawang step na ginawa ko, yung IC naman. Itong 1237 code dito eh. Yan, itong IC na to, tinanggal ko ito, tinanggal ko nandito, tapos pinagpalit ko naman sila. Swap, kumbaga. Sabay, switch on ulit. Wala, ayaw pa rin. Hindi pa rin nag-trigger dito. Pero nandito is nag-trigger. Ibig sabihin, good yung relay, good yung IC. Diba? Good yung relay, good yung IC. Ngayon, suyod ka na naman dyan, siyempre. Kasi nga, yung suspect mo na yun sana yung sira, yung IC or relay is working. Ayun, isa-isa ka na ngayon, pyesa dyan. Yan lang naman yung area niyan eh. Ito. Pero hindi ka nagagalaw dito. Dito ka magto-troubleshoot. Pwede naman, kukuha ka lang ng reference. Tusok-tusok ka dyan, tapos kumpara mo siya dito. Para, di ba, mapaghambing mo, may idea ka. Yun ha, yung diskarte ko yun sa magto-troubleshoot. Yung iba naman eh, kanya-kanya tayong diskarte. Akin, pinabahagi ko lang kung ano yung diskarte ko. Kaya tusok-tusok, sukat-sukat dyan, kung ano yung resistance. Kumpara ko dito sa kabila. Kapag may problema, ibig sabihin, yun na yun. Ngayon, ito siya oh. Yung A92, yun, A92 na to, ito magkatabi yan oh. Yung isa na to is A92 rin to. Tapos dito, A42. Same din dito sa may kabilang side dyan. A92, A42. Okay, alam mo kung ano yung sira? Isa. Dito, ito. Ayan, ito. Minaklas ko tong dalawa. Itong una minaklas ko, good ito. Tapos ito ay sira. A92 yung value nito ha. A92 positive ito. Ngayon pakita ko sa inyo ha. Sana ito lang, di ba? Sana yung tester ko. Wala, ay dito sa loob pala yung tester. Ito pa lang yung nakita ko kumbaga. Na sira. Maaring yan lang. Baka mamaya meron pang iba eh, di ba? Ngayon, lipat natin. Ayusin natin tester natin para mas makita nyo. Okay? Dapat gitna nito ay positive ng test prod natin. Buka ko muna to. Okay? Ayan. Kaso gagalaw. Lagyan ko ng dikit. Okay? Lagyan ko ng pandikit to para hindi lang makagalaw yung transistor. Kasi isang kamay natin nasa camera. Okay? Ngayon, dapat positive lahat sa gitna na to. Wala oh, hindi siya pumalo. Ngayon, reverse ko. Dapat papalo pa rin, dapat papalo to. Pero short siya oh. 'Di ba? Okay, pero shorted siya oh. Ngayon, baliktarin natin yung test prod. Okay, pumalo pa rin siya. Dapat hindi papalo to kasi naging negative no, nag-reverse na tayo. Nangyari pumalo. Tapos shorted pa rin siya, di ba? Oh. Ibig sabihin sira 'yan. Sira itong A92 na to. Ngayon, palitan natin. Palitan ko to. Sana ito nga lang, di ba? Palitan natin sabay testing. Ayun, binunot ko to. Kapag mag-troubleshoot kayo, kung sa relay section lang din naman ng problema, tapos may sarili isang supply, tulad nito, ito sariling supply niya ito, may ginabunutin nyo tong supply ng amplifier. Dalawang diode kasi tag-isa, hiwalay yung supply niya. May sariling supply dito sa may channel 2, may sariling supply yung channel 1. Bunutin nyo, tapos iwanan nyo i-supply na lang ng relay para iwas disgrasya. Okay? Palitan ko yung A92. Ito yung pamalit natin na transistor. Hindi lang gano'n makita kasi naka GoPro tayo. Pero A92 ito. Yan, bago. Kompleto tayo. A92, A42. Ito naman, pwede mong ipalit dito is 5401. 5401 pwede palit dito. Tapos yung A42 naman, 5551 naman to.
o di kaya kwanto, basta 5401 ang pinaka pwedeng ipalit dito. Okay, palit ko muna to, hindi testing natin. Palitan ko na ng transistor yan, ito siya okay, ayan. And then take note guys yung kanyan may guide siya. Kung pataob yung guide niya, pataob din yung pwesto ng transistor, hindi pwedeng baliktad. Pag baliktad hindi gagana yan. Okay, ayan, nabalik na natin yung supply, nakabalik. Ayan, try natin switch on alam, marinig muna natin yung trigger na tatlo. Ito soft start, channel 2 and then channel 1. Okay, on natin. Okay, ayan, tatlo na. Ayun narinig nyo, tatlo na. Isa, dalawa, tatlo. May nahirapan ako ng todo. Minsan kasi guys, may mga unit talaga na yung tipong nakakatamad siya gawin, lalong ganito. Kasi isang buo mo siyang babaklasin, isang buo mo siyang ito troubleshoot. Kumbaga, imbis na isang side lang dapat yung gagawin mo, ang mangyari is dalawang or isang buong board yung babaklasin mo, di ba? Parang hassle yung dating niya, minsan nakakatamad. Katulad sa mga CE series na kung channel A lang yung ito troubleshoot mo. Okay, yan okay na isa, dalawa, tatlo. Yan, A92. Ayan, baka sakali may encounter nyo ganito klaseng unit idea kayo, alam nyo na kung saan nyo pupuntahan agad. Dito yan, sa side na to. Okay, balik natin to. Sana wala nang problema. Natuwa tayo dahil siyempre nag-relay na, pero sana wala nang problema, di ba? Binalik ko na yung board and then mga kable, ilang tornilyo pala naman yung binalik ko dito para kaysa may problema hindi tayo ulit mahirapan magbaklas. Okay, so sabi ko kanina na nakakuan siya collector ground kita nyo magkasama lahat ng ground yan, ground out to tapos dito siya nagkabit sa may body ng in-sync, tapos wala yan sa pin yan, kasama lahat collector ground. Okay, ngayon tingnan natin, sana maging normal na. Okay, naka-protect parehas. Okay, nag-normal na diba? Wala na yung protect dito. Ulitin natin. Okay, ayan na. Ngayon, lagyan natin ng speaker to. Maglagay ako ng speaker and then audio input. Sana okay na para nakapag-proceed tayo sa ibang gawain natin. Okay? Nagkabit na ako ng speaker. Ayan, dalawang speaker. Puro sub to. Tapos audio input natin. Naka-stereo mode. Ayan, nakakabit yung dalawang sub natin. Hindi ganun marinig pero may signal naman lalabas dito Okay? Ayan, pasensya na kayo. Wala ako sa mood mag-vlog kasi masakit yung tainga ko ngayon. Nasugat sa toothpick. Okay, channel 1. Ayan meron working na, channel 1. Channel 2. Ano na yun dalawa. Okay, okay na. Ayun lang guys, hanggang dito na lang. Mabilis ang video lang ito. Sana nakapagbigay idea ako kahit sa ganitong klaseng video lang, di ba? Kahit sa ganitong kabilis na video lang, sana nakapagbigay idea ako sa inyo. Diba? Kung maka-encounter kayo ng ganitong klaseng unit, di ba? Kung halos parehas yung sira, di puntahan nyo lang agad yung ginawa natin. At least, hindi na kayo mahirapan. Mas mabilis yung trabaho nyo. Okay?